atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagsamasamahin po natin ang ating pasasalamat sa Panginoon at pagpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng misang ito, lalo pat ngayon ay nakikiisa tayo sa ating inang simbahan sa buong mundo sa pagdiriwang ng kapistahan ni Apostol San Bartolome. Hilingin po natin ang panalangin niya, hilingin din natin ang kanyang halimbawa na sana'y matularan natin sa ating buhay upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan agad sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, sama ng intensyon ng mga kababayan natin sa ibang lugar, kasama sila sa ating panalangin, lalo na ang mga nagtatrabaho sa ibang bayan. Nagdasal natin ang mga tumutulong rin sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siyang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinunulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathanael, ano niyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael, sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhigmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron po ba kayong buhay na pananampalataya? Do you have a living faith? Pero bago po natin ito sagutin sana ng kumpleto, i-define muna natin what is a faith that is truly alive. Well, syempre ang una ay yung pananampalataya na may gawa. At ang pinakabasihan natin dyan ay yung sinasabi sa aklat St. James, patay ang pananampalataya na walang gawa. Kaya kahit na mayroon kang pananampalataya, pero hindi ka naman namumuhay sa kabutihan, hindi ka naninindigan sa katotohanan, hindi ka nagkakawang-gawa, hindi ka nagbibigay, hindi ka nagpapatawad, hindi ka nagpapakumbaba, patay ang iyong pananampalataya. Sa mata ng Diyos na nakakakilala sa iyo, na nakakasuri ng puso mo, lalo na ng kaluluwa mo, walking dead ka na, maaaring buhay ka pa physically, pero spiritually ay maaaring ikaw ay patay na. So yun po ang una. Pero meron pang isang kahulugan ng living faith na po pwedeng na-overlook natin, na wag naman sana, sapagkat po pwede nitong isakripisyo. Ano itong? Isa pang definition na hindi natin dapat ma-overlook. Buhay ang pananampalataya natin kapag ito'y nag-grow o nagbabago. Of course, for the better. Di nga ba't ang isang pangunahing sign o tanda
ng buhay ay growth at pagbabago. Kaya nga sa palsong katwiran ng ibang tao dyan na, ganito na ako, tanggapin nyo na lang ako, hindi na ako magbabago. Mauna ka na sa sementeryo sapagkat naroroon ang patay ay hindi na nag-grow at nagbabago. Ang buhay ay dapat nag-grow at nagbabago. At ganon dapat ang mangyari sa pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. So tanong, nag-grow pa ba ang pananampalataya mo? Umuunlad, nagbabago pa ba ito? Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang halimbawa ng isang buhay na pananampalataya sa katauhan ni Nathaniel, who by the way ay si San Bartolome din. It's just that, ang ibig sabihin ng Bartolome ay anak ni Tolome. Anyway, ipinapakita niya sa atin dito ang example ng isang buhay na pananampalataya. Makikita po ito sa unang pahayag tungkol sa kanya. Ang sabi ni Jesus, nakita niya si Nathaniel o Bartolome sa ilalim ng puno ng higos, na paboritong tambayan dati ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan. So talagang he is searching for God, nagsasaliksik siya. Pinaulad niya ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos o ng Biblia. Kaya nga, gano'n na lamang ang response niya kay Felipe. Anong sabi ni Nathaniel kay Felipe? May mabuti pang pwedeng magmula sa Nazareth? Hindi dahil sa nilalait niya si Jesus. Hindi pa naman niya nakakikilala at hindi nakikita si Jesus. It's just that, maaaring sa lagi niyang pagbabasa ng Biblia at pag-aaral at pagninilay niya, hindi niya mawari, hindi niya nakita na ang Mesiyas ay sa Nazareth magmumula. But notice his reaction to the invitation of Philip to come and see Jesus. He did not hesitate. Sumama siya. So ibig sabihin, yung nalalaman niya tungkol sa Mesiyas ay gusto niyang mas lumalim, mas lumawak at mas umulad pa. Gusto niyang if ever ay madagdagan pa. Kaya nga sumama siya upang si Jesus ay kanyang makasama at makita. Kaya buhay ang pananampalataya niya. Hindi siya nahihirate sa nalalaman na lang niya. Gusto niyang ito'y umulat, magbago at mag-grow pa. Ganon ang isa sa mga senyales ng taong may buhay na pananampalataya. Sana tayo ito. Alam po ninyo, minsan may tukso sa akin na mag-ulit na lang ng homilya, lalo na kapag linggo. Especially kapag pagod na ako, busy ako. Kasi yung gospel reading naman tuwing Sunday ay naulit naman every 3 years. Kasi 3 cycles lang naman yan. 3 taon lang naman yan. And besides, pwedeng yung homilya ko na nakaraang linggo. Nakakalimutan nyo na. Yun pa bang 3 years ago na. Talagang may tukso minsan na magulit na lang. Di naman nila maalala. At may magagawa ba siya? Pero sa awat sa tulong ng Diyos, pinagsisikapan ko talaga, lagi kahit ako'y pagod na, kahit busy, to come up ng isang bagong homilya. Ng isang makahulugang homilya. And true enough, sapagkat kung ikukumpara ko po, yung mga homilies ko, Sunday homilies, 3 years ago, 6 years ago, 9 years ago, sa Sunday homilies ko ngayon, masasabi ko na much better yung ngayon. Mas malalim. In fact, kapag binabalingan ko minsan, yung mga homilies ko, dati, tagal na. Minsan nahihiya ako eh. Sabi ko, naisermon ko ito. Nagpatawa lang ako. Hindi ko malaman kung anong punto ko. Paligoy-ligoy ako. At nagpapasalamat ako sa Diyos talaga. Sapagkat sa tulong niya, mas lumalalim ang pangunawa ko sa salita niya, mas tumitibay ang pananampalataya ko. Kaya ngayon, pansin ko, lalong-lalo na sa maraming mga tukso ng Diablo, may baon na akong dagdag sa arsenal ko. O hindi nga ba't ang ating Panginoon nang siya'y tuksuhin, may panlaban siya agad eh. Sinusopla niya agad ng demonyo. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Nasusulat. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. May dagdag na akong mga Bible verses, mga insights sa puso at sa isip ko, na kapag naandyan na ang panunokso ng Diablo, napangsosopla ko sa demonyo, napangtatahimik ko sa Diablo. Sana, pagsikapan natin, sa pananampalataya natin, tayo ay mag-grow din. Ibibigay naman kasi ng Diyos kung hihilingin natin eh. At alam din naman niya na hindi siya mapapahiya kung hihilingin lang natin talaga. Tingnan po ninyo, ang sabi ni Felipe kay Nathaniel, come and see. Ipagyayabang ba natin ang isang tao o isang bagay kung alam natin mapapahiya tayo? Hindi. Sigurado tayo
na yung iniimbita natin, kapag natikman yung pagkain, kapag nakita yung lugar, kapag napanood yung movie, masisiyahan. Come and see. Yun yung attitude ni Felipe. Hindi ako mapapahiya sa iyo. When you experience Jesus, masasabi mo talaga, siya ang Mesias. Ganun eh. Alam ng Diyos, hindi siya mapapahiya sa atin. If you will only come and see. O hindi nga ba't dinagdagan pa niya dito yung pahayag ni Felipe kay Nathanael. Ang sabi niya dito higit pa riyan ang makikita ninyo. Para sa lahat sa atin, sabi pa niya, makikita pa nga ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaw sa kanaroon ng anak tao. Ibig sabihin, we will see great things. If we will only come and see. Kung pauunladin lang natin sa tulong ng Diyos ang pananampalataya natin. Yun naman ang pangako niya, di ba? Sa Jeremiah 29:13. If you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Gusto mo ba na ngayong pananampalataya ay tumibay, lumalim, umunlad? I'll give it to you. Just seek me with all your hearts. Kaya sa tulong ng Diyos, pagsikapan po natin na patibayin ang pananampalataya natin. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng laging pagdarasal, laging pagsisimba, pagninilay ng salita niya. Yes! Kahit na parang ayaw natin gawin, even if we don't feel doing it, sapagkat that's the nourishment of our faith. Brothers and sisters, prayer, ang pagninilay sa salita ng Diyos, going to Mass, at least every Sunday, yan ang nourishment of our faith. Yan ang magpapatatag ng pananampalataya natin. Kaya mali yung sinasabi ng iba na humihinay ka, ano ang pananampalataya ko, kaya hindi na ako nagdarasal, hindi na ako nagsisimbay, hindi na ako nagninilay ng salita niya. Mali, ang sabihin mo, hindi ka na nagdarasal, hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nagninilay ng salita, hindi ka na nakikinig sa Kanya, hindi ka na sumusunod sa Kanya. Kaya, ang pananampalataya mo ay nanghihina na. It's the other way around. Kasi ang pananampalataya, lagi namang nandyan Dahil ang pananampalataya, biyaya yan. At tulad ng kaluluwa natin, na nandyan pa rin naman. Buhay pa rin naman. Activated pa rin naman. Kahit wala tayong ginagawang mabuti. Pero, yun na ang simula ng kanyang pagkamatay kapag hindi natin inaalagaang mabuti. So, ganun din ang pananampalataya natin. Tingnan po ninyo yung kaso ng babaeng Cananea sa Ebanghelyo na nakarang linggo. Sipin po ninyo yung pananampalataya niya kay Kristo. Saan nanggaling yun? Hindi naman siya Hudyo. Siya ay isang pagano. Saan nanggaling yun? Yung pananampalataya ngayon, kung bakit siya lumapit sa Panginoon, grasya. Binigay sa kanya. Pero yung grasyang ito na pananampalataya, ipinakipaglaban niya, inalagaan niya. Kasi sa kabila ng mga pagsubok na naranasan niya, she continued pressing on. O hindi ba't nung una, she met the silence of Jesus. Pangalawa, the exclusion sa mga nawawalang tupa lamang ako ng Israel sinugo. And then, yung third, seeming humiliation. Hindi kinakailangan ibigay ang pagkain ng mga anak sa mga tuta. But she pressed on. She continued pushing on, praying until something happened. So, ganun sana. Magdasal, magsimba, patuloy na magnilay at sumunod sa mga salita niya. Again, kahit parang ayaw mo, kahit nanghihina ka. At tulad ng ginawa ng babaeng Cananea. At may mangyayaring maganda. Di ba't yan ang sinasabi sa ating awitin? Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus. Huwag po tayong lalayo sa Kanya. Hindi lang yung gagawa tayo ng mabuti. Sapagkat sa paggawa ng mabuti nang hindi tayo nagdarasal, hindi tayo nagsisimba, hindi tayo kumukuha ng strength and nourishment sa salita niya. O pwede tayong magsawa, manghinawa. Ito sana ang hiling nating biyaya lagi. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko na kumapit lagi sa iyo. Sapagkat kung minsan dahil sa mga problema, nakabibitaw ako, nag-aalala kasi ko, natatakot ako at nanghihina. Pero sana kahit ganun, Panginoon, pagtiyagaan mo pa rin ako, yakapin mo ako, habulin mo ako ng presensya mo. Sapagkat alam mo rin naman na wala akong magagawa kung wala ka. Mas lalo lamang ako magkakaproblema, mas lalo lamang mamamatay ang pananampalataya ko, mas lalo lamang ako mawawala ng pag-asa. Tulungan mo ako, Panginoon, na patuloy na sumampalataya sa iyo. Tulungan mo akong alagaan ko ang pananampalataya na binigay mo. Hallelujah! Panghawakan kong mahal mo ko. Hallelujah! Panghawakan kong may magandang mangyayari sa buhay ko. Siya ay muling babalik saan. Panghawakan kong nandyan ka lang kahit kung minsan ay tahimik ka. Panghawakan kong may ginagawa ka kahit wala pa ako nakikitang magandang resulta. Hallelujah! Lord, help me. Hallelujah! Have mercy on me. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Lagi mo kong imbitahan na magdasal, magsimba, magnilay ng salita. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat hindi ka akay ng Panginoon at sasamahan upang Kanyang iwan lang balang araw. Hindi ganun ang Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, samahan natin siya. At tulad ng sabi niya sa mga alagad niya, habang naghihirap siya, at sasamahan din niya tayo, lalong-lalo na habang naghihirap tayo, mararamdaman natin ang presensya ni Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Isang bayan, isang lahi sa Diyos. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome,
Tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagkapasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nalilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Amin, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
mahalin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Asama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lahat ay aking ibibigay, ibigay pati aking buhay,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuro mo kaming mga tunay mong mga anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatap. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga nakiisa. Salamat po sa inyong panalangin. Salamat po sa inyong tulong para sa patuloy na mga paggawain ng ating simbahan. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Patuloy po nating i-share at ibahagi, like ang ating mga reflections sa ating videos at pati ang ating mga live masses. Malaking tulong po ito sa ating simbahan. Salamat po.